So, good morning everyone. So, our topic for today is all about the inverse of Laplace transform, no? So, ito yung continue ng inverse ng Laplace natin. So, the problem number 4 na tayo and problem number 5. So, ito is request lang po yung dalawang problem ito sa inverse of Laplace. So, ang problem number 4 natin is the inverse of Laplace of s minus 4 all over s squared plus 6s plus 10, no? So, dapat is tinake note nyo yung mga formula. Kasi yung formula kasi sa Laplace kasi is napaka-importante. Kasi pagdating mo sa inverse, hindi mo masasagutan yan kung hindi mo babaliktarin yung formula dun sa Laplace pa lang, no? So, kailangan talaga is baliktarin nyo yung formula dun sa Laplace. So, kasi kabaliktaran lang naman ito ng dun sa Laplace po natin. So, dun sa 20 problems na ginawa ko na Laplace is may mga formula po na nilalagay ako dun, which is napaka-importante po. May nilapag po ako dun na formula na magagamit natin dito sa problem na ito. So, yan. Sasagutan natin yung problem number 4. So, una, ang gagawin na lang natin is i-convert natin to so, sa ano natin, no? Square natin both side. So, magiging ganito yan siya. Pag in-square natin both side, so, inverse of Laplace of s minus 4 all over s plus 3 quantity plus 1 squared. So, pwede natin gawin square of binomial. Pero, in-square na lang natin both sides. So, same lang naman, no? So, yan. So, ito, pag sinimplify mo ito, magiging square of trinomial. Perfect square of trinomial. So, babalik ka dito. So, ang gawin mo na lang, para, kasi ginawa natin ganyan, para mas madali natin siya ma-identify sa inverse, no? So, ngayon, ang gagawin natin is, less common denominator natin. O, gagawin na lang natin, itong denominator na to, is-copy natin dito. Which is, wala naman siya. Kapag sinimplify mo. So, ganito yan. So, halimbawa, inverse of Laplace of s minus 4. Ngayon, ikakopy mo lang yung s plus 3 sa denominator. So, madalas ginagamit ito pag nag-isolate ka, no? So, importante talaga ito. So, ayan. So, sabihin natin ano ito siya. Para mawala siya, kailangan natin negative 3 to positive 3. No? So, baliktaran na natin yung sign para hindi siya ma-identify na parang ano lang. So, kasi gagamitin kasi natin yan. So, yan. So, ngayon, all over natin sa s plus 3. So, kinapi lang natin yung denominator, 1. So, 1 lang ito kasi kapag sinimplify mo kasi yung 1 quantity is 1 pa rin yan. Same lang po yan. That is 1 pa rin. So, ilagay na lang natin by quantity. So, kahit isimplify mo yung 1 gamit ang isang quantity is 1 pa rin. So, ngayon, tignan nyo. Ito wala rin talaga ito kasi kinapi ko lang yung denominator kasi kapag sinamap mo wala rin, babalik ka rin dito kasi tingnan mo 3 positive 3 to negative 3, that is 0. So ano yung natira? S minus 4. Same lang po sila dito. So ngayon ang purpose po natin bakit tayo nag-isolate dyan is para makakapag-separate po tayo ng isang Laplace. So ngayon tingnan natin, that is negative 4 to negative 3, that is combine like terms, no? Combine like terms. So, wag mong isipin yung positive 3 kasi isolation lang yan. Panglito lang yan. So, negative 4 to negative 3, that is negative 7. So, pwede natin i-separation by the Laplace, no? So, that is inverse of Laplace. Ito, pag kinumbayan mo ito, ano yung natira? That is s plus 3. S plus 3. Then, dito sa baba, copy the denominator, quantity, plus 1 quantity. So, ano yung sign nito? That is negative 4 to negative 3, that is negative 7. So, negative 7. So, ilagay natin positive 7. So, sir, bakit positive 7? Negative 7 yan. Kasi, negative times 7, that is negative 7 pa rin. So, plus 3, quantity, plus 1 quantity. So, ganito lang yan, ha? Kinig mabuti. So, ito, kinumbayan natin. Negative 4 to negative 3, that is negative 7. Ito na yun siya. Kasi 7 times negative, that is negative 7. So, kapag kinumbayan mo ito, ano yung natira? Yung 3. So, 3 plus s is s plus 3. So, siniparation natin by the rule of Laplace, no? So, ngayon, ang gagawin na lang natin, madali lang natin ito ma-identify kung ano yung inverse nito. So, tingnan nyo, gagawin mo natin, i-properties natin sa Laplace. Ibaba natin ito. Kasi kung nag-partial, kasi totally pwede mo siya gawing partial decomposition. Pero mahaba. Puno ito. Sigurado napakahaba ng solusyon. Pero sa Laplace kasi hindi labanan kung sino yung pinakamahabang solusyon. Yun po yung pinakamaganda. Hindi po yung ganun. Ha? Kasi ubos yung oras mo. Pagdating sa board exam, ano yung gagamitin mo? Mag-partial decomposition ka. Ubos yung oras mo. Sayang. Sana gagamitin mo na lang yung natirang oras mo dun sa ibang problem na mahirap. Kung meron naman shortcut ito, di doon ka na lang sa shortcut. No? So yan. So katulad nito, may clear lang naging solusyon natin. So ito pa lang makukuha natin yung sagot. Pero gawin natin muna i-properties of Laplace natin. So that is L. So L S
plus 3 all over S plus 3. Kasi totally pwede siyang partial fraction. So ako kasi mahilig din ako sa mga long solution. So dito i-solve ko na lang. So importante maintindihan mabuti kung paano sinolve, no? So ito ay properties natin. So kung natatandaan nyo, paano ginagamit yung properties of integral, ganun din po yung ginagamit sa properties ng Laplace. Pinababa lang po natin dito. So that is negative 7. So inverse of Laplace. Kasi kung pinanood nyo po yung ano natin, 1 na lang natira, di ba? Kasi negative 7 times 1, that is 7. So, kung pinanood niyo po yung 20 problems na ginawa ko sa Laplace, so napaka-importante po doon. Kasi ano yun siya? Nilapag ko yung pinaka-importante na formula kung in-explain ko din po doon kung bakit may mga constant na sa taas. Ano yung purpose ng mga constant na yun. So, totally panglito lang yun. So, para kasi kaya ko dinamihan ng 20 problems yun para ma-identify niyo o ma-practice niyo na kung yung constant, paano yung ginagawa, paano ina-isolate yung mga constant. Kasi, totally, panglito lang yun. Pero kung nakapag-solve ka ng maraming problem sa constant, which is madali na lang sa'yo, no? So, dito, ang natira dito, that is S plus 3, quantity, plus quantity 1. So, ngayon, paano mo yan i-identify? So, ganito lang yan. So, doon din sa 20 problems na ginawa ko doon, meron po akong binigay na formula, which is ganito po. Yung Laplace yung inverse ng Laplace ng, totally, formula kasi ito. So, sabihin natin Laplace na lang. So, yung a to the at, meron pong sign ng bt o equal to the b all over s. Formula po yan. Nilapag ko po doon sa ano. Doon sa ano natin. Doon sa ano ba yun? Doon sa 20 problems na ginawa ko. So, plus b squared. So, ang isa is cosine. So, that is at. A to the at pa rin. So, that is cosine of bt. Ang cosine naman is equivalent siya sa s minus a all over s minus a. Yung cosine tama ba? Is negative din siguro. Tama rin. So, s minus a quantity plus b squared. So, yan. Yan po yung formula na nilapag ko po dun sa ano natin dun sa 20 problems. So, itong formula na to ginamitan ko na maraming problems. Kung hindi ako nagkakamali, mga 5 problems yung ginawa ko dito para ma-familiarize nyo lang yung formula. Kasi yun po yung purpose ko kung bakit ko ginawa yung 20 problems para pagdating na sa inverse, walang madali lang talaga masagutan yung inverse. Kasi totally hindi naman talaga mahirap yung inverse. Kasi yung tinek ko yung inverse ng Laplace, sabi ng mga kaklase ko, bakit ang hirap, hindi ko maintindihan, nakakalito. So, pero pag maintindihan mo yung concept, talagang sobrang dali lang ito. Para ka lang nag-integrate ng isang constant. So, kailangan talaga is aralin nyo yung concept, lalo lang yung mga formula na kinakailangan dito. So, katulad nito, ito yung formula na nilapag ko dun sa ano natin sa 20 problems sa Laplace. So, ngayon, ibig sabihin, ang a to the at sin bt is equivalent yan ng formula na b all over s minus a quantity plus b squared. So, ngayon, ito na yun siya. Tingnan nyo. Paano natin makukuha ito? Kasi ito inverse, ito Laplace, formula ng Laplace. So, kung itong formula ng Laplace is ito equivalent, ito yung equivalent, di ba? Ngayon, kung ito yung problem at ito yung equivalent, ano yung ibig sabihin? That is inverse. Kasi kung tutusin, ito yung Laplace. Tapos kukunin mo yung formula na ito. So, ano ba yung pagkakaintindi sa inverse? Kabaliktaran. So, ano yung kabaliktaran nito? Ito. So, ibig sabihin, kung ito yung problem, ang magiging inverse ito. So, for example, bigyan natin ng isang problem. So, that is e to the 3t. So, wag muna kayo mag-focus sa inverse. Dito muna tayo para ma-review kayo. So, that is 80. Sabihin natin negative 3, no? So, negative 3. That is cosine of bt. So, sabihin na lang natin t, no? So, ayan. So, yan muna. So, tingnan natin. Ano yung, kung kukunin mo yung Laplace nito, ano yung formula na magagamit mo? Di ba ito? So, ayan, subukan natin. So, makinig mabuti. Ang ibig sabihin ng t, o ang ibig sabihin ng 3 dito sa tabi ng t, yan po yung letter A. Ang ibig sabihin ng b naman, yan po yung coefficient ng t. Ibig sabihin kung t ito, ano yung coefficient? Malamang 1. 1 yung coefficient, imaginary 1. Pero dito, ang letter A, that is 3. Di ba? Kasi na-identify na negative 3. Ngayon, kung gagamitin mo yung formula na ito, halimbawa, kung ganito yung problem, at gagamitin mo yung formula na ito, kasi totally, hindi siya, ito yung problem. Then, ito yung formula niya, di ba? So, kung yung inverse ang hinahanap, ibig sabihin, ito yung problem. Then, kung inverse yung hinahanap, ito yung inverse niya, di ba? So, babalik ka dito. So, katulad ng integral at calculus, kabaliktaran lang. So, ngayon, tingnan natin. Ito yung problem natin. So, malamang ito yung gagamitin natin. Wala tayo sa inverse, ha? Kasi mamaya, babalik tayo naman natin. Kasi yun yung inverse. So, ngayon, tignan natin. So, ano yung S?
that is S is formula na yan. Minus A. Ano yung A? Di ba ito yung A? So, ano yung ito siya? Di ba negative 3? So, multiply by negative 3. All over what? All over S minus A. Ano yung A? Di ba ito? Negative 3. So, nasa formula is negative. Bali, mag-multiply by negative 3. Bali, may quantity yan siya, di ba? Plus B squared. So, ano yung B mo? Ang B mo, yan yung coefficient ng cosine. O yung T pala. So, ito yung T. Ano yung coefficient niya? That is imaginary 1, no? So, 1 yan. So, equivalent of what? Negative times negative, that is positive 3. Di ba? So, ngayon, ito, simplify natin. Negative times negative, that is positive 3. S plus 3. Quantity. So, dito may B squared pala. So, lagyan natin ng B squared. So, that is 1. That is B squared. So, tingnan nyo. Ito yung nakuha natin, di ba? Nung ginamit natin yung formula na ito sa isang problem, at ginamit natin yung formula na ito yung nakuha natin. So, makinig mabuti. Tingnan nyo. Ano ito siya? Di ba? Parehas sila dito. So, sa ibig sabihin lang po, ang problem na ito, ano yung inverse niya? Yung kabaliktaran nito. So, ano yung kabaliktaran ng problem na ito? Ito yun siya. So, malamang ito, pag ginawa mo yung inverse, ito yung sagot. So, that is ito da, negative 3t. So, kaya nga, sabi ko, aralin niyo yung 20 problems na yun kasi nilapag ko yung mga formula na importante doon. So, which is, lahat ng inverse na problem, masasolve mo doon sa formula, gamit yung formula na yun, nilapag ko doon sa 20 problems. So, ngayon, tingnan nyo. Ito yung problem mo. Tapos, nung kinuha mo yung inverse, siyempre, kabaliktaran. Kasi ito, Laplace ito. Di ba? Laplace ito. So, ngayon, pag kinuha mo yung, kinuha mo yung formula na sa Laplace, ito yun siya. Ngayon, pag binaliktad mo na yun, ang tawag na doon is inverse. So, ibig sabihin, pag ito binaliktad mo, ang tawag dito is inverse. So, ibig sabihin, ito yung inverse niya. Di ba? So, paano naman ito? Malamang yung sign. Kaya nilapag ko yung sign. So, gamitin nyo yung sign. That is, ito, palitan nyo lang, kasi same lang naman ito. Palitan nyo lang ng sign. So, tingnan natin. So, ito yung formula niya. That is B. Ano yung nauna? That is B. So, that is 1. Bakit? Kasi tingnan mo, ang T, ano ba yung B? Di ba ang B po is coefficient ng T. Anong coefficient ng T? That is 1. So, dito, that is S, no? S minus A. Ano yung A mo? Ito. So, ano yung A niya? That is negative 3. So, multiply by negative 3. Then, naka-quantity. Di ba? Kasi dito. Then, plus B squared. O yung 1 squared. Kasi, ang coefficient ng T, that is 1. So, 1 squared. So, pag sinimplify po natin yan, that is 1 all over S. Negative times negative, that is positive 3. Quantity plus 1 squared. Di ba ito parehas dito? Di ba? Tingnan nyo. Ito, parehas dito. So, ibig sabihin, kung babaliktarin mo, yun ang inverse. Ngayon, kung babaliktarin mo ito, anong equal? Siyempre, yung problem. So, ito yung inverse niya. So, that is negative 7. Di ba? Negative 7. Itong negative 7, imumultiply mo dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, aralin nyo yung 20 problems na nilapag ko kasi yung negative 7, panglito lang yan. So, dito, yung negative 7 multiply dito. So, that is E to the 3t. So, sin t. So, ito na yung problem. Ito na yung sagot. O, di ba, napakaikli lang naman. Yan yung sagot dun sa problem natin. So, kung ano natin yan, kung partial decomposition natin, eh, di napakahaba. So, maliit lang masyado, no? So, yan yung sagot natin sa problem number 4. And proceed po tayo sa problem number 5.